laman po ng mga balita ngayon yung Oplan sa Kamatis. Yes. Pwede natin gagawin para dito. Actually, yun ang pinag-usapan din namin ng Congressman Bambi at yung ating Municipal Council, no? Yung mga at si Mayora, si Mayor, na pwedeng gamitin yung Sagip Saka para bumili direkta ang LGU sa ating mga farmers at fisher po na wala ng public bidding para sa food requirements, feeding programs, calamity relief, sa mga provincial regional hospitals, provincial jail, lahat yan bumibili ng pagkain. Pero pwede lang bumili direkta sa farmers na walang public bidding sa tamang presyo. So yun ang ating isinusulong na pwedeng mag-triple, times 4, times 5 ang kada kilo na bibilihin ng gulay o iba pang mga o kilo ng pagkain, ng bigas kung gobyerno mismo ang bibili at hindi yung mga trader. So yun ang mangyayari. Kailangan talagang direktang suporta sa magsasaka. Batas yun na ating pinasa, ang kailangan ngayon full implementation. Ang pondo ng gobyerno para sa pagkain taon-taon, mahigit 150 billion. So, dapat yung binibiling pagkain, bilhin direkta sa farmers at fisher folks sa tamang presyo, hindi binabarat ang ating mga kababayang magsasaka at mangingisda. Yung middlemen na masyadong mababa bumibili, ngayon maengganyo na, kailangan na nating taas yung pagbili natin ng kanilang produkto dahil kakompetensya na natin ang gobyerno. Yan ang, pag na-implementa yan, gaganda ang buhay ng ating mga magsasaka at mangingisda. Okay, bisahin mo lang, Senator, sa mga lahat ng taumbayan sa Misamis Oriental, Cagayan de Oro. Ay, sige ko pangilinan po. Tayo po ay nandito sa Misamis Oriental dahil nga eleksyon na. Sana gamitin natin ang ating kapangyarihan na mamili ng mga karapat-dapat. Tayo po, 15 taon na ang track record ay sa food security. Napababa natin ang presyo ng bigas nung tayo ay panahon ni Pinoy na yung 1,000 piso, 500 piso maraming nabibili noon kasi managed yung inflation, and we were able to bring down rice prices as Food Security Secretary. Gagawin natin ulit yun, makikipagtulungan kung tayo nabigyan ng pagkakataon. Sabi nga, pagka marami ng pagkain at mababa na ang presyo ng pagkain dahil tama ang supply at tama ang management ng ating food supply, marami nang mabibili. At pag marami nang handa, marami nang pwedeng isharon. Kaya pagka mayroong tiko, may sharon kayo. Ayan! Senator, yung sinabi mo kanina regarding dun sa mga agriculture students natin na malit na lang yung bilang ng mga enrollees natin. Paano kaya natin yun maiengganyo yung mga kabataan, sir, para na mag-enroll sa agrikultura? Una, dapat dagdagan ang budget ng CHED. Hindi dapat binabawasan. Dapat yan, sa paglalaban natin yan, para mas marami pang gusto mag-enroll. Number 2, dapat ang DA at ang CHED nag-uusap, pati ang private sector, para yung mga agri-students ay na-expose na sa posibleng magiging trabaho nila bago pa man matapos ang kanilang pag-aaral. Yung mga OJT sa mga iba't ibang mga family o kaya corporate farming. Pangatlo, dapat tumaas ang kita ng farming. Kasi kahit na sino na estudyante o magtatapos na kabataan, kung wala namang kinikita, bakit siya papasok sa farming? And that's why government support is important para maging kumita ang ating farmers. And yung Sagip Saka, alam nyo ba, isang kooperatiba from 7 million dahil 13 LGU bumili sa kanila, naging 65 million ang kita nila sa isang taon. Pag ganyan na ang sistema, kumikita na ang mga farm enterprise ang ganyan, papasok na sa agrikultura ang ating mga kabataan. Senator, posible po ba yung 20 pesos kilo po ng bigas? Well, dapat sinabi ni Presidente noon, gagawin kong 20 pesos ang isang kilo ng bigas. Pero sa loob ng 6 na taon, tatagdagan ko ang budget ng agrikultura na gawing umabot ng 600, 700, 800 billion a year. Dahil ngayon 250 billion lang. So pagka sinuportahan mo ang magsasaka, dagdagan ang pondo at tamang paggastos ng pondo, hindi yung binubusa at tinanakaw,
kayang maging mas productive at kayang abutin yung mas mababang presyo ng bigas. Thank you so much. Thank you. Thank you. Pictures.